Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 44. Lumang Tipan, Exodus 13, Exodus 14. Nagsalita si Yahweh kay Moises at sinabing, "Ilaan sa akin ang lahat ng mga panganay, ang bawat panganay na lalaki ng mga Israelita, kapwa mula sa mga tao at sa mga hayop. Pagmamayari ko ang mga panganay." Sinabi ni Moises sa mga tao, "Alalahanin ninyo ang araw na ito, ang araw kung saan kayo nakalabas mula sa Ehipto, nakalabas mula sa bahay ng pagkakaalipin, dahil nakalabas kayo mula sa lugar na ito sa pamamagitan ng malakas na kamay ni Yahweh. Walang tinapay na may halong lebadura ang kakainin. Lalabas kayo mula sa Ehipto sa araw na ito, sa buwan ng Abib. Dapat ninyong sundin ang ganitong pamamaraan ng pagsamba sa buwan na ito kapag dinala na kayo ni Yahweh sa lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoaryo, Havita at Jebuso, ang lupain na kanyang ipinangako na ibibigay sa inyong mga ninuno, isang lupain na umaagos ng gatas at pulot. Sa loob ng 7 araw dapat kayong kumain ng tinapay na walang lebadura, sa ika-7 araw magkakaroon ng pista sa karangalan ni Yahweh. Tinapay na walang lebadura ang dapat kainin sa loob ng 7 araw, dapat walang tinapay na may lebadura ang makikita sa gitna ninyo. Dapat walang lebadurang makikita sa inyo sa loob ng inyong mga kinasasakupan. Sa araw na iyon sasabihan ninyo ang inyong mga anak, dahil ito ang ginawa ni Yahweh para sa akin nang lumabas ako mula sa Ehipto. Magsisilbi itong paalala para sa inyo sa inyong kamay, at isang paalala sa inyong noo. Para mapasa inyong bibig itong batas ni Yahweh, dahil nakalabas kayo mula sa Ehipto sa pamamagitan ng malakas na kamay ni Yahweh. Kaya dapat ninyong sundin ang batas na ito sa itinakdang panahon taon-taon. Kapag dadalhin na kayo ni Yahweh sa lupain ng Kananeo, na kanyang ipinangako sa inyo at sa inyong mga ninuno, at kapag ibinigay niya na ang lupain sa inyo, kinakailangan ninyong ilaan sa kanya ang lahat ng inyong mga panganay na anak at ang lahat ng mga unang ipinanganak ng inyong mga hayop. Kay Yahweh ang mga lalaki. Kailangan mong bilhin pabalik ang bawat unang ipinanganak na asno kasama ang isang tupa. Kapag hindi mo ito bibilhin pabalik, dapat mong baliin ang leeg nito. Pero ang bawat panganay sa inyong mga lalaki sa lahat ng inyong mga anak na lalaki, kailangan ninyo silang bilhin pabalik. Sa darating na panahon, kapag nagtanong ang iyong anak na lalaki, ano ang ibig sabihin nito, pagkatapos sabihin mo sa kanya, nakalabas tayo mula sa Ehipto sa pamamagitan ng lakas ng kamay ni Yahweh, mula sa bahay ng pagkaalipin. Nang nagmamatigas na tinanggihan ng Paraon ang pagpapaalis sa amin, pinatay ni Yahweh ang lahat ng mga panganay sa buong lupain ng Ehipto, kapwa panganay na anak ng mga tao at ang panganay na anak ng mga hayop. Kung kaya bakit ako nag-aalay kay Yahweh ng mga panganay ng bawat hayop, at kung kaya bakit ko binibili pabalik ang aking mga panganay na lalaki. Magiging paalala ito sa iyong mga kamay, at paalala sa iyong noo, dahil nakalabas tayo mula sa Ehipto sa pamamagitan ng lakas ng kamay ni Yahweh. Nang pinayagan ni Paraon na umalis ang mga tao, hindi sila pinangunahan ng Diyos sa landas patungo sa lupain ng mga Palestina, kahit pa malapit ang lupain. Dahil sinabi ng Diyos, marahil magbabago ang mga tao ng kanilang mga isipan kapag nakaranas sila ng digmaan at pagkatapos babalik sa Ehipto. Kaya pinatnubayan ng Diyos ang mga tao paikat sa may ilang patungo sa dagat ng mga tambo. Umakyat ang mga Israelita papalabas mula sa Ehipto na armado para sa pakikipaglaban. Dinala ni Moises ang mga buto ni Jose, dahil taimtim na pinanumpa ni Jose ang mga Israelita at sinabing, "Siguradong ililigtas kayo ng Diyos, at kailangan ninyong dalhin papalayo ang aking mga buto kasama ninyo." Naglakbay ang mga Israelita mula sa Suko at nagkampo sa Etam sa paligid ng ilang. Sumabay si Yahweh sa kanila bilang isang haligi na ulap sa umaga para manguna sa kanilang landas. At sa gabi bilang isang haligi na apoy para bigyan sila ng ilaw. Hindi inaalis ni Yahweh mula sa harapan ng mga tao ang pang-araw na haligi na ulap maging ang panggabi na haligi na apoy.
Kinausap ni Yahweh si Moises, sabihin mo sa mga Israelita na sila ay bumalik at magkampo sa Pi-hahirot, sa pagitan ng Migdol at ng dagat, bago ang Baal-zephon. Kayo ay magkakampo sa tabing dagat at sa tapat ng Pi-hahirot. Sasabihin ni Paraon ang tungkol sa mga Israelita, naliligaw sila sa mga lupain. Sinara sila ng ilang. Papatigasin ko ang puso ni Paraon, at hahabulin ko sila. Makakakuha ako ng parangal dahil kay Paraon at sa kanyang mga hukbo. Malalaman ng mga taga-Ehipto na ako ay si Yahweh. Kaya ang mga Israelita ay nagkampo dahil sa iniutos sa kanila. Nang sinabihan ng hari ng Ehipto na ang mga Israelita ay nakatakas, ang isipan ni Paraon at ng kanyang mga lingkod ay bumaliktad laban sa bayan. Sinabi nila, anong ginawa natin at hinayaan nating makalaya ang mga Israelita mula sa pagtrabaho para sa atin. Pagkatapos kinuha ni Paraon ang kanyang karwahe at kasama niya ang kanyang mga hukbo. Isinama niya ang piniling 600 karwahe at ang lahat ng ibang mga karwahe ng Ehipto, ang lahat ng mga pinuno sa kanila. Pinatigas ni Yahweh ang puso ni Paraon, hari ng Ehipto, at hinabol niya ang mga Israelita. Ngayon nakaalis ang mga Israelita ng matagumpay. Pero hinabol sila ng mga taga-Ehipto kasama ng kanilang mga kabayo at mga karwahe, mga nangangabayo at ang kanyang mga hukbo. Inabutan nila ang mga Israelita na nagkakampo sa tabing dagat ng Pi-hahirot, bago ang Baal-zephon. Nang malapit na si Paraon, ang mga Israelita ay tumingala at nabigla. Naglalakad ang mga taga-Ehipto patungo sa kanila at sila ay natakot. Umiyak ang mga Israelita kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, dahil wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Bakit itinuring mo kami ng ganito, dinala mo kami palabas sa Ehipto? Hindi ba ito ang sinabi namin sa iyo sa Ehipto? Sinabi namin sa iyo, iwanan kami dito, para makapagtrabaho kami sa mga taga-Ehipto. Mas mabuti pa sa amin ang magtrabaho para sa kanila kaysa kami ay mamatay dito sa ilang. Sinabi ni Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Manatili at tingnan ninyo ang pagliligtas ni Yahweh na ibibigay sa inyo ngayon. Dahil hindi ninyo na makikita muli ang mga taga-Ehipto na nakikita ninyo ngayon. Si Yahweh ay makikipaglaban para sa inyo, at kailangan lang ninyong manatili. Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit ikaw, Moises, patuloy na tumatawag sa akin? Sabihan mo ang mga Israelita na magpatuloy sa pagsulong. Itaas mo ang iyong tungkod, iunat mo sa pamamagitan ng iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hatiin mo ito sa dalawa, para ang bayan ng Israel ay makarating sa dagat sa tuyong lupa. Tandaan mo na patitigasin ko ang puso ng mga taga-Ehipto para sila ay tugisin. Makakakuha ako ng parangal dahil kay Paraon at sa lahat ng kanyang hukbo, mga karwahe at ang kanyang mga nangangabayo. Pagkatapos malalaman ng mga taga-Ehipto na ako ay si Yahweh at makakakuha ako ng karangalan ng dahil kay Paraon, sa kanyang mga karwahe at sa kanyang mga nangangabayo. Ang anghel ng Diyos, ang siyang pumunta sa mga Israelita, kumilos at nagpunta sa kanilang likuran. Ang haligi ng ulap ay kumilos mula sa kanila at pumunta at tumayo sa kanilang likuran. Dumating ang ulap sa pagitan ng kampo ng Ehipto at sa kampo ng Israel. Isang madilim na ulap sa mga taga-Ehipto pero inilawan naman ang gabi para sa mga Israelita. Kaya hindi nakalapit ang isang panig sa kabila buong gabi. Iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat. Pinabalik ni Yahweh ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silangan sa buong gabing iyon at ginawang tuyong lupa. Sa ganitong paraan nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay pumunta sa gitna ng dagat sa tuyong lupa. Ang tubig ay nag-anyong pader para sa kanila sa kanilang kanang kamay at sa kanilang kaliwa. Tinugis sila ng mga taga-Ehipto. Pinuntahan sila sa gitna ng dagat, lahat ng mga kabayo ni Paraon, mga karwahe at mga nangangabayo. Pero kinaumagahan, si Yahweh ay tumingin mula sa ibaba sa mga hukbo ng Ehipto sa pamamagitan ng haligi ng apoy at ulap. Nagdulot siya ng pagkabahala sa mga taga-Ehipto, ang gulong ng kanilang mga karwahe ay nabaon, at ang mga nangangabayo ay nahirapang magpatakbo. Kaya sinabi ng mga taga-Ehipto,
tumakas na tayo mula sa Israel, dahil si Yahweh ay lumalaban para sa kanila laban sa atin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat para ang tubig ay bumalik sa mga taga-Ehipto, kanilang mga karwahe at sa kanilang mga nangangabayo. Kaya iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at ito ay bumalik sa dating anyo bago lumitaw ang umaga. Ang mga taga-Ehipto ay tumakas sa dagat at dinala sila ni Yahweh sa gitna nito. Bumalik ang tubig at bumalat sa mga karwahe ni Paraon, mga nangangabayo at ang lahat ng kanyang mga hukbo na sumunod sa mga karwahe papuntang dagat. Wala ni isa ang nakaligtas. Gayunman, naglakad ang mga Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. Ang tubig ay naging isang pader para sa kanila sa kanang kamay at sa kanilang kaliwa. Iniligtas ni Yahweh ang Israel sa araw na iyon sa kamay ng mga taga-Ehipto, at nakita ng Israel ang mga patay na mga taga-Ehipto sa dalampasigan. Nang makita ng Israel ang kapangyarihan ni Yahweh na ginamit laban sa mga taga-Ehipto, pinarangalan ng mga tao si Yahweh, at sila ay nagtiwala kay Yahweh at sa kanyang lingkod na si Moises. Bagong Tipan. Matthew 27:45-66. Ngayon, mula sa tanghaling tapat dumilim ang buong paligid hanggang sa 3:00 ng hapon. At dakong 3:00 ng hapon, sumigaw si Kristo na may malakas na tinig at sinabi, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang ang ilan sa mga nakatayo doon ay nakarinig nito, sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad-agad ang isa sa kanila ay tumakbo at kumuha ng spangha, pinuno ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng tungkod at ibinigay ito sa kanya upang inumin. At ang iba sa kanila ay nagsabi, hayaan ninyo siya. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Pagkatapos nito muling sumigaw si Jesus na may malakas na tinig at isinuko ang kanyang espiritu. Masdan ito, ang kurtina sa templo ay nahati sa dalawa mula itaas hanggang sa baba. At ang mundo ay nayanig, at ang mga bato ay nahati. At ang mga libingan ay nabuksan, at ang katawan ng mga banal na tao na nakatulog ay bumangon. At lumabas sila mula sa mga libingan pagkatapos ng kanyang pagkabuhay, pumasok sa banal na lungsod, at nagpakita sa marami. Ngayon nang masaksihan ng kapitan ng kawal at ng mga nagbabantay kay Jesus ang lindol at ang mga bagay na nangyari, lubhas silang natakot at nagsabi, tunay na anak siya ng Diyos. At maraming mga kababaihan na sumunod kay Jesus mula sa Galilea upang mag-aruga sa kanya ay naroon at nakatinggin sa di kalayuan. Kabilang sa kanila ay si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at Jose, at ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo. Nang sumapit ang gabi, may dumating na mayamang tao na taga-Arimatea na nagngangalang Jose, na isa ding alagad ni Jesus. Kinausap niya si Pilato at hiningi ang katawan ni Jesus. Pagkatapos nito nag-utos si Pilato na ibigay ito sa kanya. Kinuha ni Jose ang katawan, binalot ito ng malinis na lino, at hinimlay niya ito sa kanyang bagong libingan na kanyang inukas sa bato. Pagkatapos, pinagulong ang malaking bato at ipinangtakip sa pinto ng libingan at umalis. Si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay naroon, nakaupo sa tapat ng libingan. Sa sumunod na araw, na ang araw matapos ang paghahanda, ang mga punong pari at ang mga pariso ay nagkatipon-tipon kasama ni Pilato. At sinabi nila, Ginoo, naalala namin noong nabubuhay pa ang mapanlinlang, sinabi niya, pagkatapos ng 3 araw ako ay muling mabubuhay. Kaya iutos mo na ang libingan ay mabantayang mabuti hanggang sa 4 araw. Kung hindi maaring pumunta ang kanyang mga alagad at nakawin siya at sasabihin sa mga tao, nabuhay siya mula sa mga patay. At ang huling panlilinlang ay malala pa sa nauna. Sinabi ni Pilato sa kanila, magdala kayo ng tagapagbantay. Pumunta kayo at tiyakin ninyong ligtas hanggang sa kaya ninyo. Kaya pumunta sila at siniguradong ligtas ang libingan, sinilyohan ang bato at naglagay ng tagapagbantay. Mga kawikaan.
Proverbs 4:20-27. Aking anak na lalaki, bigyang pansin ang aking mga salita, makinig sa aking mga kasabihan. Huwag hayaan silang malayo mula sa iyong paningin, panatilihin sila sa iyong puso. Dahil ang aking mga salita ay buhay sa mga nakakatagpo sa kanila at kalusugan sa kanilang buong katawan. Panatilihing ligtas ang iyong puso at bantayan ito ng may buong sigasig, dahil mula dito dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ilayo ang baluktot na pananalita mula sa iyo at ilayo ang maruruming salita mula sa iyo. Hayaan mong tumingin ng tuwid ang iyong mga mata at ipirmi ng tuwid ang iyong pagtitig sa harap mo. Gumawa ng isang patag na landas para sa iyong paa, sa gayon lahat ng iyong mga daraanan ay magiging ligtas. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, ipihit ang iyong paa palayo mula sa kasamaan. Mapagmahal na Ama, nakikita namin ang iyong katapatan sa pagbibigay ng pangangailangan ng iyong mga tao, mula sa mana sa ilang hanggang sa pagpapakain sa 4,000. Habang nasasaksihan namin ang pagkabigo ni Jesus sa mga humihingi ng mga tanda, tulungan mo kaming magkaroon ng pananampalataya na naniniwala kahit hindi nakakakita. Turuan mo kaming mag-ingat sa mga maling aral at maging matatag sa katotohanan ng iyong salita. Naway maunawaan namin na ikaw ang tinapay ng buhay, na nagbibigay kasiyahan sa aming pinakamalalim na gutom at nag-aalis ng aming pinakadakilang uhaw. Idinadalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.